Magandang araw sa iyo, Sir Dan, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo akong Darwin, nakatira dito sa lugar ng Capiz. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Matagal-tagal na panahon na rin ang nakaraan, at karanasan ko po ito. Sa pagkakatanda ko, ay nasa edad na 19 na taong gulang na ako ng mga panahong ito. Hindi naman masyadong liblib yung kinatitirikan ng bahay namin. Yari na nga sa bato yung dingding at yero naman yung aming bubungan. Kumpara sa iba naming mga kapitbahay noon, ay maituturing kong medyo angat naman kami sa buhay. Nakapag-abroad kasi ng ilang taon yung nanay ko bilang isang domestic helper, at lahat ng perang pinapadala nito ay nilagay ni tatay sa tama. Kumbaga, sa bawat sentimong pinaghirapan ng nanay ko, inilaan naman ng tatay ko sa pagpapatayo ng bahay at sa iba pang makabuluhan namang bagay. Nag-ipon rin siya ng pera upang sa ganon pagka-uwi ng nanay ko ay makapagsimula na nga sila ng kanilang negosyo. Dahil noon pa man daw ay pangarap na rin ng nanay ko na magkaroon ng negosyong gulayan. Kung kaya't pinagsikapan talaga ng tatay ko na makapag-ipon habang nasa ibang bansa yung nanay ko at nagpapakahirap na kumayod at magsilbi sa ibang lahi. Nagtatrabaho naman din yung tatay ko noon, at ang kanyang sahod, yun din yung pinagkakasya niya para sa mga gastusin. Kaya lahat talaga ng sahod ng nanay ko ay walang nasasayang o nauuwi sa wala. At yun nga yung isang hinahangaan ko sa aking ama. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil saktong pag-uwi ng aking ina, ay nadisgrasya naman yung tatay ko sa sasakyan na kanyang minamaneho. At sa kasawiang palad ay binawian siya ng buhay bago na isugod sa paggamutan. Isang araw, habang abalang-abala ko sa pag-aasikaso ng mga ihahanda, dahil kinabukasan nga ay kaarawan ng aking yumaong ama at taon-taon pa rin naming ipinagdiriwang yung kanyang kaarawan kahit na matagal na siyang nawala. Dahil sa dami ng aking ginagawa, inabot nga ako ng mga 3:00 ng hapon. At noong mapansin kong kakaunti lamang yung panggatong na gagamitin namin bukas, ay napasabi nga ako sa aking sarili na wala na akong oras kung bukas pa ako manguha ng mga panggatong, dahil sa puro luto na lamang at pagkatay ng baboy yung gagawin namin. Kung hindi naman ako manguha ng panggatong, tiyak nakakapusin kami nito, sabi ko pa nga sa aking sarili. Napabuntong hininga na lamang ako at naglakad papunta sa may kusina at kinuha yung aking itak at isinukbit sa aking bewang. Tinanong pa ako ng aking ina kung saan nga ba pupunta at bakit meron akong bitbit na itak. Sinabi ko nga sa kanyang mangunguha lang ako ng mga panggatong. Dadagdagan ko lang yung mga nakaimbak na panggatong sa may silong para hindi kami kapusin kinabukasan. Bukas ka na lang kaya manguha ng panggatong, anak. Medyo alanganing oras na kasi ito. Uwi ka pa ng nanay ko. Hindi po pwede, Nay. Mas magiging abala na tayo bukas dahil marami tayong lulutuin. Kaya dapat ay ngayon na nga ako kumuha para bukas ay tutulong na lamang ako sa pagluluto. Tugon ko naman dito. Ganon ba? O siya, sige. Ikaw yung bahala. Basta wag ka nang magpapaabot ng dilim sa gubat, ah. Umuwi ka agad. Sabi naman ng nanay ko at sinundan niya nga ako palabas ng bahay. Bago pa man ako tuluyang makalabas ng bakuran, ay muli naman niya akong binilinan na huwag magpapaabot ng dilim dahil delikado raw sa gubat, sapagkat marami yung mababangis na mga hayop, at idagdag pang may napapabalitang merong aswang na nanghaharang sa may tawiran ng sapa
papuntang gubat. Tumango nga ako at sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman ako magtatagal. Kaunti lang din yung hahanapin kong mga panggatong at uuwi rin ako kaagad. Nagmamadali na nga akong maglakad papunta doon sa may kakahuyan para manguha ng mga panggatong. At nang makarating na ako sa gubat ay medyo matagal akong nakahanap ng mga panggatong. Nagdaan pa yung mga ilang minuto at may nahanap na rin ako. Kaya't binilisan ko na nga yung pagkuha ng mga panggatong. Habang abala ko sa pangunguha ng kahoy, ay napansin kong tila ba napapalayo na ako. Sandali pa akong nagpalinga-linga at nagtataka. Gawa ng yun pa lang yung unang pagkakataong napadpad ako sa liblib na kagubatang yon. Ilang saglit pang lakaran ay meron akong natanaw na isang kubo. Mukhang bagong tayo pa lamang yung kubong ito dahil sa kulay berde pa yung kawayang dingding. Nagtataka nga ako at napatanong sa aking sarili kung bakit merong kubo doon sa masukal na kakahuyan. Kailan pa nagkaroon ng kubo dito? Bakit wala man lang akong napapansing taong lumalabas mula sa gubat? Wala rin akong nababalitaang merong bagong salta. Naguguluhan kong tanong sa aking sarili. Naging interesado akong malaman kung sino nga ba yung nakatira sa bagong tayong kubo. Kaya dahan-dahan akong naglalakad papalapit. Nang malapit na nga ako sa kubo, ay nakita ko yung isang matandang lalaki na nakasilip sa maliit na bintana ng kubo. Magandang hapon po, Tatang. Panimulang bati ko pa sa matanda dahil medyo nagulat nga ako noon. Hindi sumagot yung matanda. Sa halip ay nanatili itong nakatitig lamang sa akin. Magtatanong pa sana ako kung kailan pa siya nakatira doon. Kaya lamang, naiilang ako sa mga titig na ipinukol ng matanda sa akin. Dahil kakaiba po yon, sapagkat pakiwari ko ay parang binabalatan ako ng buhay noong matanda sa pamamagitan ng kanyang matalim na pagtitig. Baka nahihiya lamang siyang sumagot. Pangungumbinsi ko pang wika sa aking sarili at nagpaalam na lamang sa matanda. Nagmamadali na akong maglakad pabalik sa pinanggalingan ko. Noong medyo nakalayo na nga ako, ay saglit kong nilingon yung kubo. At nang makalingon na nga ako, ay nakita ko yung matandang nasa labas ng bahay. Nakatayo ito habang hindi inaalis yung tingin sa akin. Dire-diretso na nga ako sa paglalakad at hindi na muling tinignan pa ang matanda. Hindi na kasi maganda yung kabang nararamdaman ko. At kahit medyo malaki rin yung pangangatawan ko, ay nakaramdam pa rin ako ng takot ng mga sandaling yon. Binuhat ko na nga yung mga panggatong at naglakad na rin pa uwi. Makaraan lamang yung ilang sandali, napapansin kong para bang may kung sino o ano ang nakasunod sa akin. Pagkat naririnig ko yung pagkukuskusan ng mga mayayabong mga talahiban. Pero sa tuwing humihinto ako para lingunin yung kung ano nga ba yung naroon sa talahiban, kung saan ko nga naririnig yung mga yabag, ay nawawala naman bigla yung ingay na aking naririnig. At dahil sa wala na rin akong nakikita, ay minabuti ko na lamang na magmadali ng maglakad pa uwi sa bahay. Saktong magtatakip silim na nang makauwi nga ako noon. Sinalubong naman ako ng aking ina at tinanong kung saan raw ako napadpad at bakit napakatagal ko. Na mukhang kanina pa nga ito hindi mapakali sa pag-aalala. Pasensya na po, Nay. Nawili po kasi ako sa pangangahoy kaya hindi ko na namalayang napalayo na pala ako. Tugon ko naman sa nanay ko noon matapos mailapag yung aking itak sa may kusina. Ikaw talagang bata ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yong huwag kang magpaabot ng gabi? Di ba kabilin-bilinan ko sa'yong huwag ka nang magpaabot ng dilim?
Paano na lamang kung merong nangyari sa iyong hindi maganda? Saang lupalop ka ng gubat namin hahanapin? Panenermon pa nga ang wika ng aking ina. Hindi na lamang ako sumagot dahil naintindihan ko naman yung aking ina na talagang labis rin na nag-alala sa akin. Matapos ngang manermo ng nanay ko, ay napangiti na lamang ako noong ipinagtimpla nga rin niya ako ng kape. Anya pa, magkape na raw muna ako dahil alam niya na napagod nga ako sa pangunguha ng mga kahoy panggatong. Magpahinga na lamang raw muna ako at itutuloy niya ang pagluluto ng hapunan. Sa paglipas ng mga oras noon ay sumapit na nga yung gabi. Patatapos lang din naming kumain nang biglang may umalingasaw na napakabahong amoy na sa aking pakiwari ay nanggaling sa may labas ng bahay. Anong klaseng amoy ba yon? Bakit napakabaho? Reklamong wika pa ng aking kapatid. Sandali lang, ako na yung titingin. Dito lang kayo sa loob ng bahay Sabi ko pa nga sa kapatid ko nang nakita ko itong lalabasanan ng bahay. Dahil nagtataka nga rin ito kung ano nga ba yung mabahong amoy na aming nalalanghap. Kung hindi nyo po na itatanong, Sir Dan, kaya mabilis ko pong pinigilan yung kapatid ko. Ayon po ay sa kadahilan ng bukod sa napakabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid, ay may narinig rin akong mahihinang huni ng ibong akalain mong uwak. Nagtataka naman yung kapatid ko nang makita niyang meron akong bitbit na itak palabas nga doon sa may pintuan. Kaya't nagtanong nga ito kung ano raw ba yung gagawin ko sa itak. Hindi ko nga siya sinagot at sa halip ay nagmadali na rin akong maglakad at nang mabuksan ko na nga yung pintuan ay labis-labis yung takot na aking naramdaman dahil sa gulat ko at bahagya nga akong napatras habang napatitig sa karning hilaw na nakasabit doon sa may labas ng pintuan. May mga dugo pang pumapatak sa lupa. Pero yung ipinagtataka ko noon ay may tumatalong maliliit na uod at sobrang napakabaho po noon na halos mapaduwal na nga ako sa napakabahong amoy na aking nalalanghap. Nung tignan ko nga yung mga kapatid ko at yung nanay ko ay napatayo nga sila sa kanilang kinauupuan at napako yung kanilang paningin sa karning nakasabit sa may harapan ng pinto. Napamura nga ako noon at sa pamamagitan ng dulo ng itak ay kinuha ko nga yung karning nakasabit. Isara niyo ang pintuan. Itatapon ko lang itong karne. Wika ko pa nga sa kanila. Kung sino man yung loko-lokong nagsabit nito, humanda ka sa akin dahil yayariin kitang animal ka kapag nalaman ko. Galit na sambit ko pa noon at naglakad na nga ako papunta sa likuran ng bahay para itapon yung napakabahong karne. Ngunit noong makarating na nga ako sa likuran ng bahay ay halos manlaki yung mga mata ko nang sa pamamagitan ng sinag ng ilaw na pangmagdamaga naming nakalagay sa pintuan sa may likuran ay may nakita akong matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Nakangisi yun na parang demonyo at mabalasik na nakatitig sa akin. Teka, hindi ba't siya yung matandang nakatira sa gubat? Anong ginagawa niya sa likuran ng bahay namin? Tanong ko pa noon sa aking sarili at may halong pagtataka at kaba. Ilang saglit pa yung nakaraan ay bigla na lamang itong umatungal ng napakalakas. At sa ilang segundo lamang ay bigla na lamang yung naging isang nakakapanghilakbot na nilalang. Katakot-takot yung wangis nito at hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang ba yon.
Nakita kong mabilis na kumaripas ng takbo papalapit sa akin ang nilalang na ito. Kaya't walang pagdadalawang isip na ibinato ko sa kanya ang karneng napakabaho. Hindi pinansin ng nilalang yung aking ibinato. Bagkus ay mabilis ako nitong dinambahan. At dahil sa pagkabigla, ay nawalan ako ng balanse na naging dahilan ng pagbagsak ko sa lupa at nabitawan ko nga po noon yung aking itak. Pagkabagsak ko sa lupa ay magkakasunod na pinagkakalmot ako ng aswang na iyon. Ginawa ko namang panangga yung mga braso ko nang sa ganon ay hindi ako matamaan sa mukha at tiniis ko po yung bawat kalmot ng mahahabang kuko ng aswang na ito. Natataranta at naunahan man ako ng takot ay pilit ko yung nilabanan. Ngunit kahit anong pagkilos yung aking gawin ay parang dinaganan ako ng isang batalyon na para bang napakabigat. Ganon po yung nararamdaman ko noon. Hindi ako makakilos at hirap na hirap akong makahinga. Klarong-klaro kong nakikita yung nakakatakot na pagmumukha ng aswang at marahil ay isa nga yun sa mga dahilan kung bakit halos hindi ko may galaw yung aking katawan. Makaraan lang yung ilang saglit ay malakas na umangil yung aswang at parang napaliyad na para bang may humahampas sa kanyang likuran. Magkakasunod na paghambalo sa ulo ng aswang yung aking nakita. At nung tignan ko nga po yun ay yung nanay ko yun at kapatid na si Jerome. Mabilis namang umalis sa pagkakadagan yung aswang sa katawan ko. At sinamantala ko yung pagkakataong yon at mabilis nang kinuha yung aking itak. Sabay tinaga ko ng itak yung aswang na iyon. Tumama po yun sa kanyang leeg. Nakita kong bago pa man niya takpan yon ay sumirit po yung dugo nito. Sabay nagkukumahog na tumakbo palayo. Balak ko sanang habulin yung aswang pero mabilis akong pinigilan ng aking ina. At inakay na ako pabalik sa bahay. Habang ginagamot niya yung mga galos ko, doon ko nga ikuwinento yung lahat. Sinabi ko sa kanyang nakita ko nga yung matandang yon na naninirahan sa may gitna ng gubat. Sinabi naman ng aking ina na marahil ay kaya sinugod ako ng aswang dito mismo sa bahay. Yun ay dahil na sa isip nun na nalaman ko nga yung kanyang tinitirhan. At base rin sa ipinahayag kong itsura ng aswang bago magpalit sa kanyang pagiging isang halimaw, ay kaparehong kapareho sa kanyang mga nasagap na balita na itsura ng matanda. Kinabukasan nga po noon, Sir Dan, ay may nasagap kaming balitang merong patay na tao na natagpuan sa may kakahuyan. Isang matandang lalaki umano. At nakiusisa nga kami ng nanay ko doon sa bangkay na natagpuan sa may kagubatan. At doon nga ay nakita kong may malaking sugat sa leeg yung bangkay na iyon. Indikasyong ito nga yung aswang na aming nakasagupa. Mula nang mangyari sa akin yung katakot-takot na karanasang ito, ay hindi na po ako ulit nagpunta sa may kakahuyan para mangahoy. Hindi na rin ako pinapayagan ng nanay ko noon. Dahil natatakot nga ito na baka maulit pa yung nangyari. Pero hindi naman po yun naulit pa. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.